Halos lahat na yata ng nakalaban ni Manny Pacquiao noong dekada ng taong 2000 ay nagsipagbitaw ng mga salita na pagre-retaruhin daw nila ang pambansang kamao, na sila daw ang huling pako sa ataol ng boxing career nito at sila daw ang magiging dahilan upang tuluyan ng iwan ni Manny Pacquiao ang mundo ng boxing. Kanya-kanyang paandar ang mga ito. Meron pa nga na idinikit ang edited na larawan ni Freddie Roach at Pacquiao sa dingding ng kanilang boxing gym. Mayroon ding nagsabi na ipapako daw nito si Pacman sa krus. So I'll let you know he's getting crucified. At kung ano-ano pa. Kaya naman, para sa ating mga Pinoy ay lumang tugtugin na ang mga ito. Sa bidyong ito, balikan natin ang isa sa mga pinakamayabang na nakasagupa ng ating pambansang kamao noong 2019. July 5, 2018, matapos babagsakin ng 3 beses ni Manny Pacquiao si Lucas Matthysse. Dito ay nakuha ni Pacquiao ang WBA World Welterweight title. Makalipas ang 6 na buwan, didepensahan naman niya ito kontra sa nuknukan ng yabang na American fighter na si Adrian Broner. Sa bagay, maipagmamalaki naman talaga itong si Broner dahil bukod sa record nito na 33 win, 24 knockouts at 3 lost lamang, ay nakapagtala din ito ng world record na the youngest 4 division world champion. Naging rank number 5 sa pound for pound ng The Ring magazine at top 8 sa welterweight division ng boxrec.com. Kaya naman, gano'n na lamang kalaki ang bilib nito sa kanyang sarili. Sa laban na ito, hindi daw magsisisi ang mga tao sa ipapakita nitong laban. Makukuha nito ang WBA at dito daw ay tuluyan na magre-retiro sa boxing ang Noy Fighting Senator na ating pambato. Kaya naman, bumenta ang pagyayabang na ito ni Broner at mabilis na na-sold out ang mga tickets sa kanilang laban. At ito ay ginanap sa MGM Grand Arena, Las Vegas. Obey my commands at all times. Protect yourself at all times. God bless you both. Touch up. Sa pag-umpisa ng laban ay hindi na nagulat ang mga manonood sa galaw na pinapakita ng Fighting Senator. Wala nang tansya-tansya para sa kanya. Scheduled for 12 for multicolored trucks. Shot one, Lucas Matthysse sent Matthysse into retirement in the last fight last year. If you're active enough and you sort of control dominating that last time. Si Pacquiao din ang madalas magbato ng mga kombinasyon na hindi mo akakalain na 40 years old na noong panahong ito. Dahil dito, nasa mga kamao na ni Pacquiao ang takbo ng laban. Was sharper on Pacquiao than the one out process here in the first 3 minutes. Pacquiao. For Manny Pacquiao, and the keys to victory. Right hand by Broner. Pacquiao lands with the right hook, and Broner able to. Amazingly, if you take his last 5 nice assault by Pacquiao, already more than he has thrown in those last 5 fights. Double jab, left hand by Pacquiao. That was kind of what we thought would be the case. Pressure and volume, punching have always been. Because Pacquiao has significant stuff. Pacquiao diving in. I think Pacquiao's trying too hard to look spectacular. There's a counter right hand by Broner. Subalit si Broner ay hindi na mahuhunan ng dugo at pawis sa training upang matulad lang sa mga unang kalaban ni Manny Pacquiao na ginawa lamang nitong human punching bag. Sa pagpapatuloy ng laban ay pinatikim ni Broner kay Pacquiao ang tunay na lakas ng isang 4 division world champion. Probably won these rounds so far for 3 rounds. Round 4, sharp counter right hand by Broner. Takes advantage, but still Pacquiao. Stood. That's the mantra, right, for Adrian Broner, especially in the early round. Because he's playing some good right hands. All that's Pacquiao comes with something. Pacquiao trying to stick the jab. Once again, Broner counter right hand. Closing up the best round of the fight for Adrian. Dahil dyan, agad na nag-isip si Buboy ng isang estratehiya na kung paano makakounter si Broner. Dito ay ang katawan ang naging game plan nila. Ang katawan ang pupuntiryahin ni Pacquiao upang masira ang mga depensa at atake ni Broner. You can
control Pacquiao's Again, rushing. throwing combinations as he moves his way in, but Pacquiao, At dahil dito, muling nabawi ni Pacquiao ang momentum ng laban. Broner trying to increase his offensive. Pacquiao just And that left hand by Pacquiao was strong. keep Pacquiao bay with the jab, but here comes Pacquiao again, explodes in. And that's one thing that a lot of my combinations downstairs do, kind of freeze them in place and then bring them up. He landed He it scores away. And Pacquiao lands a little left to the body of Broner. Pacquiao's bringing more heat this round, more pressure. Minute and a half left to the 6 again. Pacquiao attacking him. That's Floyd Mayweather. Goes to the put it. It is a chess match here. He's really good. He's seen all of this landed. The MGM Grand Garden Arena in Las Vegas has Pacquiao feinting and landing the shots. And that's what he needed to do. That is not the case now. Left hands and stagger Broner. Pacquiao now. Sa pagsapit ng round 7, hindi namamalaya ni Broner na na-corner na pala siya sa mga lubid. Kaya naman, hindi ito nakaligtas sa kaliwa na sinundan ng ilang kombinasyon ni Manny Pacquiao. Nasaktan si Broner at napaklinch na lamang ito kay Manny Pacquiao. Matapos silang paghiwalayin ng referee, ay tila ba nakaramdam si Broner ng takot at ito ay mapapansin mo sa galaw nito. Dito ay muli itong inatake ni Manny. Konting segundo na lang ang nalalabi hanggang sa nailigtas pa si Broner ng pagtunog ng mga bell. Subalit, imbis na kaawaan ito ng mga tao, ay nakuha pa nitong magyabang at sumenyas na baliwala daw ang ataking tinanggap nito. Single shots. And he has not followed up. You take a shot. Sa pagsapit ng round 9, tinamaan si Broner ng solidong tira ni Manny Pacquiao. Sa sobrang lakas nito ay kita sa replay na naalog ang utak ni Broner. Subalit, dito mo kabibiliban ang tibay at tigas ni Broner sapagkat hindi basta-bastang suntok iyon ni Manny. Kung ating matatandaan, noong 2009, yun din ang parehong suntok na tumapos sa karir ni Ricky the Hitman Hatton. Kaya naman, nakakabilib na hindi bumagsak dito si Broner. Sa aking palagay ay maganda ang naging preparasyon at conditioning dito ni Broner. Kaya naman, nakaya nitong sumalo ng maximum damage na mula kay Pacquiao. And now Pacquiao. Yeah, only seconds left in the ninth, and Pacquiao now firing. And rolling with a lot of these punches. Pacquiao not exactly touching him. Just getting Pacquiao. Sa pagsapit ng round 12, akala ni Broner siya ang nakalalamang sa mga puntos. Kaya naman, nag-playing safe na lamang ito sa mga huling segundo ng round 12. Pacquiao launches another. sort of lived up to that. Return to America for the living legend, the global icon, the fighting senator, Manny Pacquiao. Matapos ang sukdulang round 12, dito ay idiniklara si Manny na panalo via unanimous decision, na ang ibig sabihin ay lahat ng mga hurado ay pumabor dito. Samantalang si Broner ay hindi naman matanggap ang kanyang pagkatalo. Pinagpipilitan nito na siya daw ang dapat na nagwagi. Sa edad na 40 anyos ay nagagawa pa rin makipagsabayan ng ating pambansang kamao sa mga young prime fighter sa welterweight division. Kaya naman, tunay na kahanga-hanga ang husay ng ating pambansang kamao. Kung ikaw naman ang tatanungin, kabayan, magagawa din kaya ito ni Naoya Inoue ang maging world champion sa edad na 40 at lumaban at tumalo ng mga prime at mas mga batang fighter sa pagtanda nito? I-comment mo na ang iyong opinion dyan, kabayan. Kung nabitin ka naman sa ating video, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa mga kalidad na boxing topic. Maraming salamat po.